kagaya ng ating ginawa dun sa iba, ay yung dredging at saka yung pagkolekta ng basura. At para naman mabawasan ang pagbaha. Ito ganun din ang estimate na kapag nalinis natin lahat ng mga ilog, lahat ng mga creek, lahat ng mga estero, matanggal lang natin yung basura at makapag-dredge tayo, ang estimate ng ating mga scientists ay sabi nila mababawasan ang baha by 50 to 60% at least. Kaya napaka-importante itong programang ito. Kaya dinadala natin sa iba't ibang lungsod around the country kung saan nakikita natin talagang nagkakabaha. Ito naman, nandito naman tayo para tignan itong ating bagong terminal. We will go, after this, we will go to the old building, which was the old terminal before, na tinanong ko sa lahat ng tao dito, hindi alam na kung kailan pa ginawa, pero 60s daw. Kaya kailangan ng baguhin. So, that's what we have done here. This is now going to be the standard design for our terminals, for our ports around the country. And the reason it's important to have a standard design so that ang tao, ang pasahero, kahit saan sumasakay, saan bumababa, alam nila kung saan bibili ng ticket, saan mag-aantay, saan papasok, saan sila dadaan, all of that. And that's why we are hoping the original traffic dito was 50 kaya ng old building. Yung old building kaya mag-process na 50 passengers at any one time. Ngayon, ang capacity ngayon nito is 500 passengers. Kaya malaking bagay at saka nakita naman ninyo, iba na talaga pagka maayos at maaliwalas at make the traveling experience para sa ating mga kababayan a little more pleasant. So, nakita natin na in-unveil na po ni Pangulong Marcos Jr. kasama po si DOTR Secretary Lopez at GM J. Santiago po yung ceremonial marker nitong, tama po ba ito ang, kung saan tayo nakatayo ngayon, ito po ang Port Operations Building. Ano ma'am? Tama po yan. And dito rin po yung kumbaga sumasakay yung ating mga pasahero, no, kapag meron po silang mga travel. And ito po dahil nga tumataas na yung demand dito sa Banago Port, Yes. it is now playing a role especially po sa cargo, tourism, pati na rin po yung inter-island trade natin. So talaga pong ito yung puntahan na ng mga pasahero, no, hindi lamang po para sa kanilang travel, pati na rin po yung paglago ng trade at economy dito po. Correct. Before we go into details, ma'am, no, kung ano po yung mga naging improvements po dito sa port, kanina po nakausap natin si GM J. Santiago at kinuwento po niya sa atin paano po yung sitwasyon dito noon. So, before po yung improvement project, sabi po ni Sir J, doon pa po daw sa may dulo yung, doon po tama po ba? Doon po sa may dulo yung Port Operations Building. Tapos sabi po niya, every time daw po na magdadak yung barko, talagang nararamdaman mo raw po yung nanginginig yung buong building at makakita mo hindi talaga ligtas. Maliban pa doon, hindi talaga ligtas yung facility at maliban pa doon ay matanda na raw po yung facility. Tama po yan. Gaya po na nabanggit ko kanina, it is also about time for the public, no, sa mga pasahero po dito sa Bacolod na ma-experience naman yung bagong pantalan ngayon sa Bago Pilipinas. Ano po? And yung luma pong building, maliit pa po kasi yon and around 50 passengers lang yung kakasya. So ngayon po kasi itong operations office na rin po itong building na ito, and meron na ring passenger terminal. Magkakasama na po sila sa isang building. So andito na po lahat kung may kailangan po sa opisina o kaya kung merong biyahe, dito po ang puntahan talaga ng mga tao. And ito po, yung mga structure po dati kasi is hindi pa rin ganun ka-safe, ano? Dahil nga maliit lang, gaya nga po ng sabi kanina, nanginginig pa yung structure, no, kapag dadaan yung mga barko. And ito po ano na rin, kumbaga tugon sa ating mga pasahero saka sa publiko, especially po ngayon, mas malawak na kung inyo pong mapapansin. So dito po sa Port Operations Building na ito, tama ba ma'am? No? Nandito na rin po yung passenger terminal. Tapos, ano-ano pa po ba yung mga facilities na nandito sa atin, ma'am? Tama po yan. Kanina po nadaanan po ni PPA General Manager J. Santiago, pati na rin po ni Secretary Giovanni Lopez at ng Pangulo, ang ilang po sa mga facilities, no, na meron po itong bagong pantala natin. So, makikita nyo po, meron po tayong, ito po, sa ngayon, yan po yung office ng ating mga empleyado. Pero po kanina, sa first floor, nandyan po yung ating passenger assistance desk. So, kung may mga kailangan yung ating mga pasahero,
pasahero, pwede po silang may mapagtanungan dahil 24/7 po yon, may nakaantabay. And meron din po tayong playroom para sa mga bata. Yung mga pasahero natin na may kasamang bata, pwede po sila na mag-iwan ng kanilang mga anak doon, of course under supervision, kumbaga kumpleto po. And ang maganda po dito, meron din po tayong mga prayer room, kumbaga sa ating mga kababayan sa with respect to the religion of our passengers na po, meron tayong prayer room, and pati na rin po yung mga building facilities like gym, and lahat po ng pwedeng gawin nila. Actually, charging station meron na din po kanina, libre po yan, water refilling station, at may tindahan na rin po kung yung mapapansin kanina, dahil maaari na po silang bumili dito para komportable yung kanilang stay habang nandito sa port. And actually po, Ma'am Eunice, kanina nagbasa-basa rin po kasi ako ng mga news. Ang ating mga ports po, in times of calamity, pwede rin po tayong, kumbaga, part of our service din po, no? Pwede tayong tumulong. I mean, may mga pumupunta rin po mga tao dito. Halimbawa, kapag kailangan nilang lumikas, pwede po silang magstay sa mga ports. Tama po ba, Ma'am? That's correct po, no? Especially po kapag kunyari po, kung mapapansin niyo po, itong pantalan natin, ay malayo po siya dito sa, kumbaga sa malalakas na alon ng dagat, yung passenger building po natin, ay hindi po nandun sa tabi mismo ng dagat, no? That is for safety na rin po, para po yung mga pasahero natin always safe kung meron mang masamang panahon. Karaniwan po kasi habang nag-aantay ng mga biyahe, yung mga pasahero natin nag-aantay dito sa loob ng mga passenger terminal building natin. Kapag may mga kanselado o suspended, no po, sila po yung nandito sa passenger terminal natin. And usually, pag masama ang panahon, dito po sila muna nanunuluyan. So, meron po tayong mga nakaredy na din dito ng mga preposition food packs na mula naman po sa pakikipag-ugnayan sa DSWD. So, ibig sabihin po, anytime na magkaroon ng suspended na biyahe o kaya kanselado, meron po tayong ready-to-eat food na mabibigay sa ating mga pasahero. At yung nga po nabanggit nyo, Ma'am, din kanina, na malayo po kasi yung pier from the passenger terminal. Tapos yung nga rin po na sabi sa atin ni Philippine Ports Authority General Manager Sir Jay Santiago, na isa rin po sa mga bagong facilities dito sa Banago Port ay mayroon na po tayong free shuttle service po, para ihatid yung ating mga pasahero papunta dun sa pier. That's correct po. Ay, yan naman po yung pinagmamalaki, no, ng Philippine Ports Authority, dahil ito po yung kauna-unahan, at syempre nga po ang nag-inaugurate pa ay ang ating Pangulo. Ito po yung kauna-unahang pantalan natin na meron ng free shuttle mula po dito sa ating pantalan patungo doon sa kanilang sasakyan na barko, no. So ito po, libre po ito, kasi kung dati-rati po nababasa yung mga pasahero dahil na rin sa kapag may malakas na ulan, usually kailangan nilang maglakad, no, papunta doon sa kanilang barkong sasakyan. Pero ngayon po, free shuttle po yan, at gagawin po itong kumbaga modelo na pantalan sa ilang pa po nating mga pantalan all over the Philippines nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. And ang mangyayari po, ito po yung gagawing replika. Sa lahat po ng pantalan, magkakaroon na rin po tayo ng free shuttle service mula mismo sa passenger terminal building papunta po doon sa kanilang sasakyan na barko. So maganda po dahil first time po ito, at ito rin po yung magiging replika sa lahat po ng pantalan. Correct. And ma'am, we also want to emphasize, no, sabi nga po ni Sir Jay kanina rin, na itong shuttle po natin dito sa Pantalan ay pareho daw po ng mga shuttles na nakakita natin sa airport. Tama po ba, ma'am? That's correct po. Yan din po yung maganda dahil maayos po yung ugnayan po, no, ng PPA, of course, with the DOTR. So ito po ay magandang idea at moderno na rin po dahil iisa yun na yung ating mga shuttle rides. At kung mapapansin niyo po, malawak para po dun sa mga dalahe ng ating mga kababayan. So meron pong space yung shuttle doon sa loob po, and talaga pong kumbaga uniformed na, no, sa lahat po ng ating mga pantalan, pati na rin po doon sa ating mga facilities sa airport, saka po doon sa mga land facilities natin na terminal din na puntahan talaga ng mga pasahero. Opo. Sabi nga ni Sir, dapat daw ayon na rin daw po sa direktiba ng Pangulo, kailangan pare-pareho ang passenger experience, no, ma'am? Mapa port man yan, mapa airport man yan. Tama po, kasi walang pinipili, no, ang ating mga pasahero. Kumbaga dapat kung saan sila mas komportable sumakay ay doon po talaga na kumbaga maramdaman nila na meron tayong transportation sector, maramdaman nila yung komportableng biyahe, at maramdaman nila na inuuna yung kapakanan nila, no, when it comes to travel and safety po.
Okay, ma'am. Ma'am, in the bigger picture po, no, ano po ang nakakita nating mas malawak na impact nitong improvements ng Banago Airport, ng Banago Port po, sorry. Yes, basically mas lalakas po yung economic activity, no? Dahil makakasiguro po tayo na mas marami na po yung magta-travel sa ganitong magandang facility na meron tayo. And of course, mas malawak na volume din po ng mga pasahero, mas maraming cargo volume. Meron po tayong mga tinitingnan na rin na mas marami pang investment around the area, lalo na at meron po tayong malapit at malawak na pantalan para po sa ano. After this, ma'am, what's next po from the Philippine Ports Authority? And are we expecting po more openings of similar projects in the future? Yes, actually, yan po ay dapat abangan natin, no, sa Philippine Ports Authority dahil marami pa po ang ating mga port facilities na ginagawa na ngang uniform at modern, no? So mas marami pa po tayong aabangan, especially po yung mga ganitong klase na mas maganda, mas malawak na mga passenger terminal. And usually kasi kapag nakikita ng publiko, no, pag sinabing pantalan, medyo iba, no, medyo madumi. Yun yung dating stereotype. Yes, Pero ma'am. kapag po Yes, ma'am. nabisita na ng mga kababayan natin, yung bagong mga pantalan natin, makikita nila na ito po, ganito na po yung serbisyo ngayon, no, sa ating po mga pantalan. So malawak, malinis po. At kompleto na rin kung kayo po yung pasahero. At inyo nga po nakikita, ito po yung free shuttle service o yung bus sa ating pong mga pasahero na magiging uniform na rin, no, sa iba pa nating mga pantalan. So mas madali na po yung biyahe at saka hindi na sila hassle pa na lalo na kapag maraming dala mula sa passenger terminal, hindi na sila mauulanan, hindi na rin ganun kainit dahil libre po ito. So libreng sakay po ito sa mga pasahero. Ibig sabihin po, ma'am, yun doon po sa mga ibang pantalan pa po na mino-modernize natin, malayo po talaga yung position ng passenger terminal sa pier. Usually po, no, yung iba pong mga pantalan kasi, of course, ito po, may marami na ring pantalan, no, ang ating mga Pilipinas, and unti-unti pong minomodernize ito. Yes, So, yes. kumbaga, dati po yung iba natin malalayo talaga and medyo maliit, masikip. So, ang ginagawa po ng PPE ngayon, usually, nag-identify po ng area kung saan yung pinaka maganda na posisyon ng ating bagong pantalan para po andun lahat. Kung makikita niyo po, malawak na rin pati yung parking area dito. So, kumbaga, open area and pwedeng umikot na yung mga sasakyan nila. Pwede na rin yung mga bus at sobrang lawak na actually, ito na nga po, may libreng sakay na rin na bus para sa lahat. Sa ngayon po ba, ma'am, ilan na po ba ang